Creator. At sa aming pong pagbabahagi, kami po ay hindi manghihingi at para po magkaroon po tayo ng kapalagayang loob. Ayan. Kami po yung mga ngaral tungkol po sa kaligtasan na binabagi po sa atin ng ating manlilika at hindi po kami manghihingi. At ang nais nga muna namin po ay makapagbahagi sa inyo ng tungkol sa aming pong mga nalalaman. Okay? So sa hapon pong ito, ako po pala si Pastor Richard Mahinay from Kasiglahan Village. Ayan, sa Quito po kami nakatira. At ang aking po mga kasama ay taga GB sa lugar po ng Eastwood. Ipahintulot po ninyo bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan. Tayo po ay manalangin. O aming mapagpalang abayhawa alahayam, tunay nga po sa hapong ito. Ang lugar na ito ay aming itinatalaga sa iyo at maranasan nila ang iyong patnubay at pag-iingat. At sa bawat salita na aming bibigkasin, magdala nawa sa kanila ng pag-asa ang mga nais mong marinig nila sa hapong ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni King Yahushai na aming tagapagligtas. Yaman. Okay? So, maaari po kayong magtaka sa aking pong panalangin dahil ibang pangalan po ang aming binabanggit. Ayon po sa lumang Biblia, ang original Paleo-Hebrew ng mga Hebrew, ang tunay pong pangalan ng ating pong maylikha na hindi po kilala ng napakaraming tao sa buong mundo dahilan po sa ancient history, mayroon pong malaking nangyari na dapat po nating malaman. Ang tunay pong pangalan sa Hebreyong pangalan ng tunay na maylikha ay Yahweh. Inuulit ko, Yahweh. Yan, yun po ang tunay na pangalan na nawala sa original Bible na ngayon po ay hawak-hawak ng maraming tao sa buong mundo at ang pangalang ito ay hindi na po pangalang Yahweh, kundi iba't ibang klase na ng pangalan ang ating pong mababasa sa Bible na hawak ng bawat salin na mayroon ang buong mundo. Ngayon po, ipinapakilala din po namin sa inyo ang tagapagligtas, yung pong anak, Yahushai. Ayan. So, ang ibig sabihin po sa Hebrew ng Yahushai, si Yahweh ang tagapagligtas. Okay, sinasabi po sa John 5:43, ako ay naparito sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi ninyo ako tinanggap. Inuulit ko po, ayon sa Juan 5:43, sinabi ni Yahweh sa inong panahon, ako ay naparito sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi ninyo ako tinanggap. Ngunit may paparito sa kanyang pangalan ang siya ninyong tatanggapin. So, maliwanag ang sinabi ng Bible. Sa unang librong matanda na nakasalin sa Paleo-Hebrew ng mga Israelita. Si Yahweh sa noon ay kilalang kilala sa 6 BC hanggang 70 AD. Noong panahon po ng 70 AD, sinalakay po ng mga Romano ang Jerusalem. At ang Bibliang tanak na tinatawag ng mga Hebreo sa Paleo-Hebrew ng mga Israelita, ito po ay kanilang nakuha. At doon po nagsimula, nung ito po ay mapunta sa Vatican, sa Roma, doon po nagsimula ang korupsyon ng Bible. Ang Yahweh bilang creator, ang Yahushai bilang tagapagligtas, ay napalitan ng pangalang kung ano-ano na nakilala natin. Una, ang pangalan po ng creator na pinalitan sa Bible bilang Yahweh, ang naipalit po, Yahweh, Jehovah, God, at kung ano-ano pa. So, sinabi po ng Bible sa Exodus chapter 3 verse 15, nung siya ay magpakilala kay Moises, ang pangalang itatawag sa kanya ay YHWH. Na sinasabi naman ng iba na hindi nag-aaral ng Hebrew alphabet, na ang Hebrew daw ay walang vowels. So sa madalit salita po, ang Hebrew alphabet ay mayroon pong vowels.
At ang vowels po noon ay letter A at letter I lang po. So kung tayo po ay nagtataka, pastor, hindi naman tayo Hebreo. Bakit kailangan po natin paniwalaan ang Hebreong Bible? Mga kababayan ko sa lugar na ito ng Itbi, maaring kayo po ay magtataka sapagkat bawat isa po sa atin ay may kinaangkin po tayong mga relihiyon. Iba't ibang relihiyon at organisasyon ng ating sinasamahan. Iisa ang kinikilala nating tagapagligtas, Jesus Christ. Diba? Iba't iba sa atin, iba't iba rin po ang grupong sinasamahan. Pero sinasabi ko po sa inyo, be wise. Ang sabi po ni Yahweh siya ay magkaisa kayo sa Espiritu. Tanong ko po sa iba't ibang relihiyon ngayon na naglipan na sa ating mundo, nagkaisa po ba sila sa Espiritu? Pag pinakinggan mo, nagpapagalingan sila. At lagi po nilang sinasabi sa iisang tagapagligtas, pero hindi po sila nagkakasundo. Tama po ba? Napansin po ba ninyo? Si Jesus Christ ang tinatanggap nila bilang tagapagligtas, pero pag pinagtagpo mo sila, iba-ibang turo ang iyong maririnig sa kanila. At iba't ibang claim ang sasabihin nila. Sila lang ang tama, sila lang ang ligtas. Ano po ba ang nangyari? Bakit po may ganitong senaryo sa buong mundo? Alam po natin na ang kaaway natin ay walang iba kundi si Satanas. Si Satanas po, ang alam ko nung nag-aaral ako sa Bible School, ay siya rin si Lucifer. Si Lucifer, ang ibig sabihin sa Hebrew ay high-ranking angel. Siya po ay isa sa mga pinuno ng mga kaanghilan sa langit. Dumating ang araw nung nilikha si Adan ng ating amang Yahweh, at sinabi sa mga anghel na ito na mag-bow down sila sa nilikha ng ating Aba Yahweh. Ayaw po nilang mag-bow down. So ang ibig sabihin po ng Satanas sa Tagalog ay suwail. Sa English po, adversary. Ano po ibig sabihin ng sa adversary? Ayaw sumunod sa iniuutos ng Creator. Simple lang naman ang kwento eh. Magbabow down lang sila kay Adam dahil magbibigay sila ng honor kay Yahweh. Pero anong ginawa ng 5 Satanas sa Bible na hawak ko dati at inaral ko sa Bible School? Ang Lucifer at Satanas iisa lang. Pero sa matandang Bible na may kasama pong Book of Enoch, 5 po ang Lucifer. Ang una, si Jacon. Pangalawa, Asbil, Pinimwe, Gadril ang pangatlo pala, at Kasadya. So hindi po ito tinuro sa Bible dahil wala po silang info about doon sa ibang mga teaching or pinagbasihang libro ng Bible. Mga kapatid, sa hapong ito, mga kababayan ko dito sa lugar ng Itbi, kami po ay pumarito upang ibahagi sa inyo na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat mananalig sa tunay na Ama at sa tunay na pangalan ng ating tagapagligtas. Pero pag binasa po ninyo sa Babylonian Bible or ito'y galing sa pagan, galing sa Vatican, ang mababasa po ninyo sa Gawa 4:12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Pero sa original Hebrew Bible, kay Yahweh siya'y lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ni Yahweh upang sukat ikaligtas ng bawat mananampalataya. So ibig sabihin, ang tetragramaton ng mga Hebreo ay nagkakasundo, nagkakaisa. Kung ang tatay ay YHWH, ang anak YHWH din. So tatama yan doon sa sinabi ni Juan 5:43 na ako at ang Ama ay iisa. So kung si Jesus ang magkiklaim at si Deus ang magkiklaim na Ama at Anak, hindi po magkakaisa ang pangalan.
Layo naman, letter D at saka letter G. Pero dito, sa ipinapahayag namin sa inyo ngayon sa hapong ito, YHWH ang tatay, YHWH din ang anak. So nagkakaisa ang sinasabi ng Juan 3:30 o John 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. At maging doon sa Juan 5:43, sinabi na, ako'y pumarito sa pangalan ng aking Ama. Pumarito si Yahweh siya'y hindi dahil sa ganang sa kanyang sarili, kundi gawa ng Ama, isinugo siya. At para makilala siya ng mga pinili or ng mga Israelita na kanyang bayan, iisang pangalan lang ang kanyang ibinigay. Pero sa mga hawak po nating Bible, English version, Tagalog, at iba't ibang klase ng version, makikita po ninyo doon, iba na po ang nakasulat. Ngayon ko po sasabihin sa inyo, kung sino po si Deus na ating kilala sa Tagalog na Diyos. Ayon po sa ancient Greek history, si Deus po ay galing sa Latin na Deus at galing sa Greek na si Zeus. Pag tinignan niyo po ang Greek mythology, si Zeus ay God of Thunder. Siya po yung nasa mga kasaysayan ng God of Olympus. Sa matagal na panahon na tayo dinaya ng kaaway na si Satanas at binigyan tayo ng ibang creator. At alam po ninyo, i-reveal ko na sa hapong ito. Si Deus po ay walang iba kundi si Satanas. Siya po ang fallen angel na gustong pantayan ng creator. At sinira po niya ang Bible at lahat ng pangalang Yahweh at Yahweh siya'y nung mapunta sa Vatican, ito po ay kanilang pinustingan ng kanilang personalidad. Saan pala galing ang pangalang Jesus? Alam po ninyo ang pangalang Jesus, evolution. Pag sines nyo po, ang pangalang Jesus ay galing sa Jesus. At sa ibang translation po ng mga Peking Hebrew sa Israel, ito po ay napunta sa pangalang Yeshua o Yeshua. Ano ba talaga totoo sa kanila? Okay, sasabihin ko sa inyo. Sa Paleo Hebrew Bible ng mga Israelita, ang Yahweh ay hindi nagbabago. Ang Yahweh siya ay hindi rin po nagbabago. At yan ang sinabi niya sa aklat ng Exodus 3:15. Ako ay hindi nagbabago. Ang pangalang itatawag ninyo sa akin ay Yahweh. So walang ibang pwedeng i-claim sa Bible na kumutugma at pwede nating ikumpara sa tunay na pangalang Yahweh sa ancient Paleo Hebrew ng mga Hebreo. Paano natin malalaman? Gayong Hebreo naman yan. Yan. Para lang guluhin ang inyong isip. Ako po bilang pastor ng born again noon. Ilang taon din po kami nag-serve as a missionary and pastor kung saan saang lugar po kami nagpupunta. At ipinangangaral po namin ang tungkol kay Jesus Christ. Pero nitong malaman po namin na ang tunay palang pangalan ng tagapagligtas at ng Ama ay Yahweh at Yahweh siya'y. So wala po kaming ibang intensyon sa inyo, kundi marinig po ninyo ang mabuting balita tungkol sa tunay na pangalan ng ating Amang may likha, Aba Yahweh Alahayam. So hindi po natin alam kung paano nangyari, pero ang kasaysayan po ay hindi po magsisinungaling. Sinasabi po ng kasaysayan na ang Biblia nung mapunta ito sa Vatican, doon po nagkaroon ng korupsyon. So sa bawat salin ng Biblia ang hawak po natin ngayon, malalaman po ninyo na hindi po magkakatugma ang pangalang ibinibigay ng bawat nananampalataya. So kung sa Hebrew Bible po tayo pupunta, magkakasundo at magkakaisa po
ang bawat mananampalataya. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat sasampalataya, kundi ang pangalan ng Ama na ibinigay sa kanyang anak, Yahweh Shai. Ulitin ko po sa inyo, sa Hebreo, ang pangalang Yahweh Shai, si Yahweh ang nagliligtas o si Yahweh ang tagapagligtas. Sa hapong ito, hindi lamang po ako magsishare tungkol sa pangalang ito, kundi meron din po akong kasama, si Pastor Buddy. Okay po, maraming salamat po, Pastor Richard. Mga kapatid, magandang hapon po sa lahat. Bago ko po simulan, tugtungan ko lang yung sinasabi ng ating buting pastor, si Pastor Richard Maynay. Mabulaga kayo sa hapong ito, pero isang mabuting balita po ang dala namin para sa inyo. Bakit mabuting balita? Ngayon po ninyo marinig ang katotohanan. At ang dakilang anak na tagapagligtas, Yahweh Shai, paliwala lang. Kasi wala sila, kumbaga sa cellphone, walang signal sa puso. Bakit? Hindi sila elect. Pero, ang mga elect, ang mga pinili, ang dating pinili na bago pa pinanganak, bago pa likhain ang sanlibutan ito, magkaroon ng haka-haka sa sarili at magkaroon ng interest. Bakit? Excited sila at hanap-hanapin nila. Bakit? Gusto nilang hanapin ang katotohanan. Bakit? Gusto hanapin ang katotohanan. Meron po kayong signal, brother. Pinili po kayo. Ligtas na po kayo. Kaso lang, hindi lang natin alam kasi walang nangaral. Ngayon po, andito kami, parinig namin sa inyo. Ang tunay na may likha, ang dakilang may likha, Aba Yahweh, ang anak, Yahweh Shai. Bakit Yahweh Shai? Tagapagligtas. Yahweh tagapagligtas. So, yun po ang kalugan ng Yahweh Shai. Kaya, bago pa po matapos ang lahat, baka magsawa kayo. Salamat sa pagpakinig ninyo. At ibalik ko na kay Pastora Mahinay ang aking microphone. Di ba, Pastor, para palot. Kamukha na sinabi ni Pastor Buddy, maaari po kayong manibago po sa amin. Mayroon lamang po akong babasahin dito tungkol sa amin pong mga na-research na kung saan ito po yung matinding ginawang panlilinlang ng kaaway sa pamamagitan ng Greek, ng mga pagan. Constantine created of Jesus Christ. Ang totoong nag-invento ng pangalang Jesus Christ ay si Constantine, Emperor ng Roma. At ang Jesus ay mula sa pangalang Helsius at plus po ni Christina, the God of Hindu. So nung pinag-combine si Helsius at Christina, may nabuo silang pangalan. At ang pangalang ito ay si Jesus Christ. Sa madalit salita, ang pangalan ay invented. Ang katauhan ay wala. So dumating ang panahon sa Egypt, mayroon pong nagpapakilala doon na siya si Serapis Christos. At sa pamamagitan po noon, doon po nagsimula na tawagin ang mga followers ni Serapis Christos na Bishop of Christ, the followers of Serapis, the Christianity. Samantakin po ninyo yan, ang dami pong nalilan sa buong mundo. Lahat po tayo natatanggap si Jesus as Lord and personal Savior, pero mali pala. Ang pinagmulan ng Christianity ay sa Egypt at sa katauhan ni Serapis Christos. Sino ba si Serapis Christos sa Egypt? Siya po ay kinikilala na isa sa deity o God or creator din po sa lugar ng Egypt. Siya po ay pit healer, manggagamot. Kaya po tayo nung mga dekada 80, 90 hanggang 2000 ay marami po sa ating napagaling sa pamamagitan ng pangalang Jesus. Eto pa. Ang tunay pong Savior o tagapagligtas na galing po sa Amang Aba Yahweh, ayon po sa Revelation chapter 1 verse 12, in-identify po ang Creator o ang Savior doon.
Ang kanyang buhok ay maputi na animoy niebe. Inuulit ko, ang buhok ng tunay na tagapagligtas, ang King of Kings. Ang kanyang identification ay ganito sa Revelation chapter 1 verse 12. Ang kanyang buhok ay maputi na kasing puti ng niebe or bulak. Ang kanyang baywang ay mayroong pamikis na ginto. At ang kanyang braso at binti ay animoy pinakintab na buronse. So madalit salita mga brothers and sisters sa lugar na ito, ang ina-identify na tagapagligtas yung totoong babalik ay kulay brown ang balat. So paano nangyari na ang nakilala nating Jesus sa kasaysayan ay isang tisoy, magandang lalaki, maputi, at lahing Greek? Bakit po? Okay, ngayon ibibigay ko po sa inyo ang pinagkunan ng itsura ng Jesus na dating invented na pangalan at nagkaroon ng sariling katawan. Kung sino po sa atin ang may mga Bible, ang may mga cellphone, i-search po ninyo si Cesare Borgia. Yan po ang mukhang pinagkunan ng mukha ni Jesus Christ. Tingnan niyo po ha, invented na pangalan. Ang mukha ay European. Matangkad, maputi, mahaba ang buhok na blonde. Pero ang babalik na hari ng mga hari at bilang tagapagligtas, ayon sa Revelation chapter 1, verse 12 hanggang 14, siya ay maputi ang buhok na wool. Ibig sabihin, hindi mahaba. Parang buhok ng tupa. Ang kanya pong binti at kulay ng balat ay animoy pinadaan sa apoy na bronze, brown. Sa madalit salita, tama pala sinasabi noong unang mga araw na ang tunay na tagapagligtas ay manggagaling sa lahi ni Juda. At alam po ninyo, ang mga lahi ni Juda ay lahi po ng mga medyo may pagkakayumanggi or malapit-lapit po sa tinatawag nating maitim or negro. So, kumikinang na animoy, pinatingkad sa apoy na bronze ang kulay ni King Yahushua sa kanyang pagbabalik. So, ibig sabihin, tama ang sinabi ni Yahushua sa John 5:43 na ako ay pumarito sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi ninyo ako tinanggap. Ngunit may paririto sa kanyang sariling pangalan ang siya ninyong tatanggapin. Nangyari po ba? Nangyari. Gawa na ang pangalang Jesus ay invented. Walang katauhan. Sino ang gumawa nito? Okay, sasabihin ko rin sa inyo, i-search nyo po. Kung kayo po ay magsa-search, itype nyo lang si Pope Alexander Borgia. Sa kanyang panahon, siya po ang tatay ni Alexander Borgia, na pinagkunan ng imahe ng Jesus Christ na ati pong niluluhod-luhuran. Mga kapatid, mga kababayan ko sa lugar na ito, hindi po ako naninira. Kasi ano mapapala ko kung sisiraan ko si Jesus? Kung siya talaga ang tunay na creator, Savior. Ayon sa amin pong mga salita sa Samar, kasi Cebuano ako, gabaan ta. Diba? Mabusong ta. Kaya niya akong parusahan ngayon. Kaya niya akong patamaan ng kidlat kung gugustuhin niya. Bakit? Sinisiraan ko siya eh. Pero hindi niya yun gagawin dahil fallen angel ang kanyang creator. Invented. Mantakay mo galing sa pangalang Helsios, si Seios. Tuwan-tuwa din po tayo. At ito pa, isisingit ko lang. Lahat po tayo marunong manalangin sa Babylonian prayers. At yung last prayer natin ay sinasabi natin, Amen. Alam po ninyo, si Amen
ay nakilala din po namin. Siya po ay isa sa Diyos din po ng Egypt. Siya si Amenra or Amonra. Mantakay niyo po yan, tinustingan lahat ng kaaway natin si Satanas na ang mga pangalan ng mga fallen angel na ito na nakilala sa iba't ibang pangalan na nagkatawang tao ay inilagay ang kanilang mga pangalan. Pag nanalangin ka, invented na pangalan, sino makikinig sa'yo? Eh di si Satanas. Tatanggapin niya yon, ikiklaim niya yon. So pag nangwakas ka sa panalangin, ganun din. Amen, si Amenra yun. So sa madalit salita, pag nanalangin ka, hindi pala sa tunay na creator. Pero minsan, di ba, naranasan nyo, nanalangin kayo, sinagot kayo, sumasagot din naman si Satanas eh. Para lang kayo ay mapagbigyan at huwag mawalay sa kanya. Alam po ninyo, katulad din po ako dati. Ang dami ko rin niluha sa pananalangin tungkol dyan. Para lang mapaganda ang ministry, mapaganda ang buhay naming mag-asawa sa paglilingkod sa ministry. Pero nahirapan lamang kami. Pero patotoo ko sa inyo, nung kami po ay nakakilala sa tunay na pangalan ng Abba Yahweh as my Creator at si Yahweh siya ay bilang tagapagligtas, nangyari ang sinabi sa Bible. Yung salita niya na kanyang sinabi, sa oras na ako ay tutugon sa iyong panalangin, makikita mo na pinagpala na kita, titira ka sa bahay na hindi mo pinagawa. At ito pa ang extra blessing. Hindi ka na mangungutang, kundi ikaw na ang magpapautang. Naranasan po namin mag-asawa yan. Hindi ko po sinasabi na bawal mangutang. Talaga kung paano gipit pa. So, madaling salita mga kababayan ko sa lugar na ito, hindi na po kami magtatagal. Iniiwan ko po sa Kadami ng pag-ibig mo, mga buhay ay natamo, kapag malhati sa pangalan mong banal. Ang bayahawa, kay ang may likarang ating buhay. Ang bayahawa, lahat tayo ay nagtagumpay sa pangyarihan ng ngalan mo. Nagdama ang pag-ibig mo, pangakong buhay ay natamo, kapag walhati sa pangalan mong banal. Ang bayahawa, Shine. Umalis, may meeting daw. Dapat pala sa kayon. Tanong siya, nasan daw yung mama niya? Nasa Yun kanila na. lang, nasa kanila lang. Magdaan natin, nasa kanila lang. Oo, nasa kanila. Hindi, mayroon yata siyang ano eh. Napasukan ngayon. Ano siya, nagtrabaho yan. Sa extra. Oo. Kaya namaling ka, gano'n ba? Tira na. Pagkain na sila. Sarap ba kasi pagkalantay kayo? Ay, mag-video ka pala sa labas, no? Takot si Pastor Nick. Takot. Ha? Takot si Pastor Nick dito mag-preach. Bakit ako sa dito? Ha? Bakit ako sa dito? Kaaway yata. Wala naman siyang ano oh. Pasok. Wala naman siyang meeting. Nakita ko ba siya doon? Nandoon. Gusto ka ng bahay, sa loob ng bahay. Nagwalis si Leon eh. Pinakita ko sa likod ng yumo ko. Pinakita ko na eh. Pinakita ko ulo niya eh. Kita mo? Ano? Sa bahay nila. Wala, hindi na ano. Nakita ko sa loob.